Sa punto de vista, hihimayin naman ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa open letter ni Vice President Sara Duterte para kay PNP Chief Romel Marbil matapos na bawasan ito ang kanyang security. Professor. Maraming salamat, Dayan. Maanghang ang salita na binitawan o isinulat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang matatawag nating open letter na address sa PNP Chief na si Romel Marbil. Ito ay di umano'y reaksyon sa mga aligasyon ni Sara Duterte na pagsisinungaling di umano ni Marbil. At ito nga ay kaugnay sa pagbawas ng mga security niya, mga 75 na PNP personnel. Kung pag-uusapan natin ang seguridad ng ating mga opisyal, meron nga namang tungkulin ng Estado na siguruhin na ligtas ang lahat mula Presidente, Vice Presidente, ang mga miyembro ng Supreme Court, mga Senate President, Speaker of the House at mga kinatawan at mga miyembro ng Senado. Yan ay obligasyon ng Estado. Ngunit yan po ay hindi karapatan, yan po ay pribilehiyo kung titignan natin sa punto ng mga opisyal. Tama nga naman na dapat silang i-secure sapagkat tangan-tangan nila ang responsibilidad sa bayan at kung sila ay malalagay sa alanganin ay ito ay isang usapin na may epekto sa ating national security. Ngunit may mga pamantayan po tayo na kung ano ba ang tamang bilang na ibibigay sa isang opisyal sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay pera ng bayan. Sapagkat hindi po yan mga gwardiya lamang. Yan po ay mga binabayaran din ng buwis ng mamamayan. So sa totoo lang po, kung meron dapat bigyan ng konsiderasyon dito, ay ang interes ng bayan, lalong-lalo na at ang sahod ng mga gwardyang ito, ng mga PNP personnel na ito na itinatalaga sa mga opisyal ay galing sa bulsa ng mamamayan na pinaghirapan. So yung tama at angkop na bilang, yan po ay iniiwanan natin sa mga otoridad. Sila po ang magdidetermina niyan. At sino po ang magdidetermina niyan? Naturalmente, ang sangay ng Estado na siyang nagpo-provide ng security sa ating mga leader. Naintindihan din natin na maaaring sumama ang loob ng Vice President dahil nga di umano sa kanyang sinabi sa sulat niya na bagamat wala siyang problema na sa itanggalan ng seguridad, ang kinainis daw niya ay mga di umano pagsisinungaling ni Ginoong Marbil sa kanyang mga interviews. Yan po ay isang masilimot na usapin na dapat sana iniiwanan na lang natin sa dalawa. Subalit may elemento po dito na hindi maganda. Sapagkat una, ang isang bagay na dapat ay opisyal ay parang naging never ka-informal sabag ginawa na lamang parang open letter na pinost sa social media. At ito ay lalo pang pinatingkad na ang ginamit na pag-address ng Vice President kay Chief Marbil ay tinawag lamang niya itong Romel. Napaka-informal. Ngunit maliban sa forma at nilalaman, ang isa pang medyo nakakabahala dito ay ang tukuyin at paratangan ng Vice President ang nangyari bilang isang forma ng political harassment. Alam naman po natin ang PNP hindi yan political arm ng gobyerno. Para sabihin nga ang nangyari ay isang political harassment ay may pinapahiwatig ang Vice President na mas malawak pa sa gustong niyang ipinta na ito ay isang bagay na nag-reduce ang kanyang security, na parang pinapalabas niya na ito ay isa merong conspiracy, it's a part of political harassment. At dahil nga ang PNP hindi sa political arm ng gobyerno, therefore merong isang gumagamit sa PNP. Yun ang pinapahiwatig dito, bagamat hindi yun ang sinabi, malaman yung sinabing political harassment. Sana po iwasan natin itong mga ganito. Ito ay panawagan sa Vice President na dahil siya naman ay nag-resign lamang bilang DepEd Secretary, pero siya po ay nananatiling Vice President, na panatilihin po natin ang decorum.
ayusin po natin ang ating behavior. Ano pong itinuturo natin na aral sa ating mga kabataan kung ganito tayo mag-uusap sa mga kapwa-opisyal? Meron po tayong mga hindi pinagkakasunduan, meron tayong hindi pinagkakaintindihan, ngunit may proper forum, may proper venue, may proper form na pakikipagtalastasan at iwasan natin na lumikha ng kung ano pa mga suggestions na magkakaroon lamang ng hindi lamang lamat sa ugnayan ng mga branches ng government, kundi lamat din sa ating seguridad. Sapagkat malalim po, seryoso po yung akusasyon na ginagamit ang PNP for political harassment. Not just of any official, but of the Vice President. Mag-ingat po tayo. Mag-behave po tayo. Sapagkat tayo po ay mga opisyal ng gobyerno. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.